Sukdulan na nga ang katangahan nitong si Giselle at itong si RJ. Pumunta sila sa lugar at walang nakakaalam kahit isang pulis. At ang masama pa rito, ibinigay nga ni RJ ang naturang pera kahit na hindi pa niya nakikita itong si Lolo Pepe. Naniwala lang siya dahil sa pinakitang video. Ngunit kung talagang mautak siya, dapat nakaharap muna niya ang kanyang papa. Kabilaan dapat para hindi siya naiisahan ng mga hold-upper. Hindi man lang niya naisip kung gaano kalaking pera ang binitawan niya. 100 million. Ibibigay lang niya basta-basta sa taong yun. Gayong kapalit yun ay buhay dapat ng kanyang papa. Supalit nalalagay sila sa alanganin sapagkat itinuro lang sa kanila na nandoon sa isang basurahan banda ang kanyang papa. Hindi pa sigurado na makikita talaga nila itong si Lolo Pepe sapagkat ang katotohanan ay wala doon si Lolo Pepe. Niloko lang sila ng kanilang kausap na walang iba kundi ito nga si Brohang Moira. Kita nga ang mag-ama doon sa naturang basar dahil sinundan nga ito ni Annalyn. Dito nga ay gulat na gulat si RJ. Sinabihan niya si Annalyn na wag nang sumama sa kanya dahil delikado. Subalit sadyang hindi siya mapakali at dito nga napagtanto ni Annalyn na binitawan na pala ang pera ngunit wala pa nga ang kanyang lolo at sinabi nga nandun daw sa basurahan na hahanapin pa daw nitong si RJ. Kaya naman itong si Annalyn ay nag-volunteer na nga rin na tutulong sa paghahanap. Subalit kahit anong gawin nila, kahit baliktarin nila ng baliktarin ang naturang basurahan ay wala silang makikita sapagkat wala talaga doon ang kaniyang lolo. Ilang saglit pa nga ay dumating na nga itong si Giselle dahil hindi na rin mapakali sapagkat sobrang tagal na nga ang kanilang paghahanap. At dito nga nila napagtanto na wala talaga doon sa loob ng basurahan ang kanilang hinahanap. Nahimatay nga itong si Giselle dahil hindi niya matanggap na mawawala ang kanyang papa sa kanya. Kabilang banda, nagkita na nga itong si Balahadya at itong si Moira. Tuwang-tuwa ang dalawa. At dito nga sinabi ni Moira na sino ang magdadala ng pera para pa siyang walang tiwala dito kay Balahadya. Sinabi niya na baka nga raw suluhin ni Balahadya ang naturang pera. Sinabi ni Balahadya na hindi niya gagawin yun dahil kung gagawin niya yun ay sana hindi na siya nakipagkita pa dito kay Moira. Kaya naman nagtiwala itong si Moira kay Balahadya. Sinabi nito na kung siya ang magdadala ng pera ay maaaring mahihirapan siya at baka makita pa siya nila Annalyn at nitong si RJ dahil nakita nga ni Balahadya itong si Annalyn sapagkat nakasalubong niya. Ngunit ang hindi napansin ni Annalyn sapagkat nakamaskara nga siya. Ngunit walang kaalam-alam sa tunay na plano nitong si Balahadya sa pera na hawak niya sapagkat wala na siyang intensyon na bigyan pa ng parte itong si Moira. Nais niya na tumakas na kasama nga ang perang 100 million. Tantang na nga lang si Moira dahil pagdating niya doon sa lugar na pinag-usapan nilang dalawa nitong si Balahadya ay hindi na nga sisipot itong si Balahadya at tuloy na nga tinakasan itong si Moira, dala-dala nga ang pera na 100 million. Galit na galit itong si Moira at sukdulan ang kanyang galit. Subalit wala na siyang magagawa dahil hindi na nga niya mahagilap itong si Balahadya. Nautakan siya ng kanyang utusan. Winaldas niya ang pera ng kanyang asawa. Ngayon, mawawalan ng pera itong kanyang anak na si Zoe na dapat sana ay magiging pamana yon. Magiging itong si Annalyn ay mawawalan din ng pera.